Okay na yan? Shall we start? Isang mapagpalang hapon po. Ang akin pong bati sa bawat estudyante. Welcome po sa atin pong Thursday class po. Alas 5 hanggang alas 7 ng gabi na po. So ang atin pong subject ay the doctrine of Christ. Christology po. At dito po tayo sa Roman number 9 sa manual po natin. What happened to Christ after His death? Ano po ang nangyari sa Panginoon? Ano po yung mga sumunod na istorya patungkol po sa Panginoon pagkatapos na siya po ay mamatay? Ano po tayo muna yung manalangin. So, na-miss ka namin, Pastor Joey. Ikaw naman na mag-pray. Salamat, Panginoon. Sa Diyos. Pagpalain mo lang dito siya, Jesus. Siguro. At yung mga klase ko ay kapatid mo po dito sa amin. Salamat. Sa mga luto namin. Sa beses namin. Amen. Mga kaganapan, matapos po na ang Panginoon ay namatay, sabi nga Christ fulfilled His responsibility as our high priest and mediator of the new covenant. So, naganap niya po yun, yung kanyang responsibilidad bilang pangunahing pari, no? O high priest. At hindi lamang high priest bilang tagapamagitan sa bagong tipan, no? So, bakit niya naganap ang mga bagay nito at paano niya naganap ang mga bagay nito? Una, His Spirit ascended to the Father and presented His sinless blood in the heavenly sanctuary. So, yun po yung mga unang naging kaganapan. Ano po? So, siya po ay umakyat doon sa langit. At kanya pong ipinrepresent, o inialay yung kanyang dugo na walang bahid ng kasalanan. Doon po sa tinatawag na sanctuary sa kalangitan. Sabi nga po ng Luke 23:46. Sabi roon, Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo yung pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ayun. Father, into your hands I commit my spirit. Sa Hebreo chapter 9 verse 11 to 12, sabi po doon, so Christ has now become the high priest over all the good things that have come. He has entered that great, perfect sanctuary in heaven. Wow. Great and perfect sanctuary in heaven. He entered. Pumasok pa doon sa tinatawag na kabanal-banalang dako na ito. Hindi lamang ito yung gawa dito sa lupa. Ito yung sanctuary in heaven. Not made by human hands and not part of this created world. Once for all time, He took blood into that most holy place, but not the blood of goats and calves. He took His own blood. Sa may pumasok ba na, no? Ito. And with it, He secured our salvation forever. So, sarili niyang dugo ang kanyang inialay. Sa lumang tipan kasi, para mapatawad ang iyong kasalanan, kailangan mag-alay ng kambing, no? Ng toro, tupa, no? Wag lang baboy kasi mamaya Epimanes no? Mamaya sumalisin na naman si Epimanes, ano?
Siya pala yung unang Ikagagawa nagano na- ng lechon, no? oo. Siya. Sino ang unang tao ng lechon? Si Tita Okay. Miss. Kaya nung inialay yun tapos sinunog, siyempre ang inihoy mo bango yun. Yung No? pango yun. Tapat yun. Ano kaya? Nagliliyab talaga. So yun ang ano, no? Yan pala yung una naging kaganapan. Inialay niya yung kanya sariling dugo. Yes. No? Doon sa Heavenly Sanctuary. At ikalawa po, He descended into Hades, conquered Satan, spoiled principalities and power, conquered sin and death, and released the captives, the righteous dead. So, in Acts chapter 2, verse 27 hanggang 28, ibasa po. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo hayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuring mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Okay. So, ayan ano. For you will not leave my soul in Hades. So, yun ang ano, no? Nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. So, yun po yung ano. Sino po ang tinutukoy dito? Si David ba ito? O si Jesus Christ? Sa aklat po ng Awit 16:10. Tingnan po natin. Meron pa pong isang account yan eh. Na halos pareho ang sinabi. Psalms chapter 16 verse 10. Yeah. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. So, Show me the path of life. Parehas din dito. In your presence is fullness of joy. sabi po dito, no? For you will not abandon my soul to Sheol, nor will you allow your Holy One to undergo decay. So, meron pong binanggit dito, no? You will not abandon. Hindi mo papabayaan yung aking kaluluwa. Kaluluwa ba? Saan? Sa Sheol. Pag Sheol, ano po ang pagkakaintindi ninyo? What does Sheol? What does it means? Sa inyong pananaw. Madalas tayo nakakabasa niya, Sheol. Diba? Daigdig ng Ano mga ang patay. ano? Sa Bagong Tipan, ano siya, naging Hades or Hades. You will not abandon my soul to Hades. Good afternoon. So what does Sheol means? Anybody? Ano yung Sheol? Impyerno ba ito? O libingan? Nakalagay kasi daigdig ng mga patay. Digdig ng mga patay. Libingan. So, di ba, ang common na pagkakaintindi natin pagka nababasa natin ang Sheol, ang iniisip kaagad natin, impyerno. No? Pero yung meron pong dalawa po kasi ang definition ng Sheol. Dalawa ang kahulugan niyan. Isang impyerno at isang libingan. No? O doon nilalagak yung mga patay.
So, kaya sabi ni David, ano sabi ni David? 16:10. For you will not abandon my soul to Sheol, no? Nor will you allow your Holy One to undergo decay. May tinutukoy bang ibang tao si David dito? Although siya po ang may sabi nito, pangungusap po ni David ito. Kasi sabi nga sa chapter 16, a miktam of David. Di ba? Miktam of David. So lahat ng ito, mga pangungusap ni David ito. Tama ba? Sabi niya, preserve me, O God, for I take refuge in you. I said to the Lord, you are my Lord. I have no good besides you. Yung Sheol pala, ano, Hebrew pala yun. Bishop. Hebrew word. Yung Sheol. Sheol, ano yan? Hebrew word. Oo, Hebrew word. Ibig sabihin, realm of the dead. Yan, sana. Realm of the dead. Realm of the dead. Ah, Lugar ng mga patay. Yun po. So, sabi ko nga, dalawa po ang definition niyan. Pero, very common sa atin, every time na makakabasa tayo ng Sheol, impyerno kaagad ang iniisip natin. Pero yung sabi ba, realm of the dead, lugar ng mga patay. No? Ibig pala sabihin, sementeryo. Sabi niya nga rito, not a place of punishment. No, di Not a ba? place of punishment. Not a place of punishment. Tapos kalaunan daw, unang naisip nila na ito rin daw yung hell, sabi nila. So, hindi naman daw. So, magkaiba siya ng ano. Kaya kailangan natin sipatin mo ng maigi. Ano ba ibig sabihin ng Sheol dito? Hebrew word, Sheol. Greek word, Hades. Same din ang kahulugan. Realm of the dead, no? Lugar ng mga patay. Sa isang banda, punishment ng mga kaluluwa ng mga tao na matay o impyerno naman, di ba? So, dito, ano sabi niya sa verse 10? Si David na nagsasalita. Nung binanggit niya ang verse 10, sabi niya, for you will not abandon my soul to Sheol. Ano sa Tagalog? Yung unang phrase? Hindi mo tutulugan. Mahal mo rin mo sa ilak, sa daigdig ng mga patay. Hindi mo Papabayaan. pababayaan na ano? O hindi mo iiwan, mananatili. No? Yung alin, yung aking kaluluwa. Di ba? Saan? Sa daigdig ng mga patay. Yun ang sabi niya, no? So, nangyari ba kay David yon? Yung unang pangungusap na ito? You will not abandon my soul to Sheol. Kung halimbawa yung Sheol dito ay impyerno, so hindi mo hahayaan na mapunta ang aking kaluluwa sa impyerno. Tama ba? Yung kasunod kasi maagnas, doon ay maagnas. Pero yung sumunod, yun nga, nor will you allow your Holy One to undergo decay. Nangyari sa kanya ito? Kay David. Kay David. Oo. Kung siya may sabi ng unang praise, siya pa rin ang may sabi ng second praise. Nor will, sabi ro, no, you allow your Holy One to undergo decay. Basahin ko, Bishop Petronio. In the Old Testament, the place to which all the dead go immediately abandoned sometimes. At sometimes pala, hindi. Pero, ang passage nito, I viewed as righteous, possibly in most important investigation into the Old Testament, was not clarified until Jesus is transferred. Grave. Grave. Oh, grave. All 8 passages. Libingan. Diba?
Pero bakit sinabi niya nga ulit? Tingnan yung sumunod na phrase. Nor will allow your Holy One to undergo decay. Ano sa Tagalog yung sumunod na phrase? Hindi mo hahayaan na ang iyong banal ay magdanas ng kabulukan. Amen? So, nangyari ba kay David? Hindi ba nabulok ang kanyang katawan? Di ba? Nabulok ang katawan niya eh. Inilibing siya, nabulok ang katawan niya. So, hindi para sa kanya pareho ito. O kaya baka naman pareho hindi para sa kanya. Di ba? Halimbawa, realm of the dead. Yan, ilagay natin, realm of the dead. Lugar ng mga patay. Ayun, no? Ang sabi ng verse 10, for you will not abandon my soul to Sheol. Hindi mo pababayaan, no? Yung aking kaluluwa. Nung sinabing kaluluwa, is it referring to the anong tinutukoy naman? Kasi napakahalaga yung proper interpretation eh. Isang bahagi lang ba ng tao o buong katauhan ng tao na ito? You will not abandon my soul to Sheol. Di ba? Oh, sabi niya rito, hindi mo ipapahintulot na manatili ang aking kaluluwa doon saan? Sa libingan. No. O katauhan. Yung katawan. Di ba? Di ba sabi na yung Ezekiel, the soul who sins shall die. May mga ganun na, di ba? May mga ganung the soul who sins shall die. Para sa Tagalog, ang kaluluwang nagkakasala o nagkasala ay mamamatay. So, nung binanggit ang soul who sins shall die, ano tumutukoy? Isang bahagi ng tao o buong katauhan ng tao? The whole person. Di ba? Oh. So, kung ganon, for you will not abandon my soul to Sheol, nor will allow your Holy One to undergo decay. Kung ito po, good afternoon po, ay referring to our Lord Jesus Christ, it is the prophecy. Propesya ito. Good afternoon. Di ba? Hindi siya tinutukoy niya. Bishop, ito, sabi dito, on the other hand, there are those who can confidently look forward to glory. And this is seen as redemption from Sheol. But again, we are not aided by further Old Testament revelation. We must wait for the one who brought life and immortality to life in the gospel. Hinihintay na talaga si Jesus para yung mga nasa Sheol ay balikan. So, it is not referring to David. It is the prophecy. One of the prophecy in the Old Testament. Ang tawag yan, Messianic prophecy in the Old Testament. Na po. Kaya kinaklaro ni kinote niya ni Peter in Acts chapter 2, di ba? Verse 27 hanggang verse 28. So, he descended into Hades or Hades, conquered Satan, spoiled principalities and power, conquered sin and death, and released the captives, the righteous dead. How about Colossians chapter 2 verse 14? Colossians 2:14. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito.
Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Okay. Kung sasabay po natin, 2:13 to 15, ang sabi ko roon, and you, being dead in your trespasses and the circumcision of your flesh, He has made alive together with Him. He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Amen? So, binabaan niya. Ano yung binabaan niya? Yung mga captives. No? Bakit meron bang captives? Bakit tinawag na captives? Sino binabaan niya? Di ba may account sa Bible na binabaan niya yung mga espiritu na nakakulong? Sa Judas. Di ba? Tapos nangaral siya. Christ preached to the spirit in prison. Sabi sa amin. Encounter niyo yon? Pedro. So, Mukhang di ba? mukhang may linaw na yung kay Pastor dyan kung save ba si Judas. Oh. So, Christ preached to the spirit in prison. Captains, eh. So, when Christ preached to the spirit in prison, ibig sabihin po, pwede palang mangaral sa mga espiritu nakakulong. Maliligtas pa yata yung sa mga Judas ko. Ibig sabihin, pwede palang mangaral sa sementeryo. Ganun ba yon? Kasi may type of preaching si Jesus doon, hindi talaga to ano eh. Oo. To ano, Kagaya lift up ginagawa them eh. natin. Pagalit. Talagang nag-preach siya doon para Karuso. sumpatan sila na Karuso. Yun nga. Karuso. Kaya nga napakahalaga ng proper interpretation. Ang dami lumilitaw na kulto. Ang ano yun, No? tawag yan, sa pagka-unawa ko Bishop. Hindi Mm. naman ito talagang ginagawa ng araw magsisisi. So, pinapakita dyan, to declare na siya ay Son of God, siya ay Christ, nagtagumpay siya kung ano yun. Yun ang Yun ang pagkakaintindi mo ron. Oh. to preach na ano yun, ako yung Oo, katuparan. kaso nga may marami mga grupo. Ako yung katuparan ko. Dinoktrina na nila yun eh. Kaya merong gospel, merong evangelism sa sementeryo. Inaaralan nila yung mga patay. Nakakulong. Because Christ preached to the spirit in prison. Hindi- May mga lumitaw na si Bishop ano. Oh, yan, oh, sino? Bishop na yun, Montano yata. Nagpipreach siya na yung necromancy. Montaño? Oh, necromancy. Yung parang magpipreach ka pa sa impyerno para maligtas yung kaluluwa. Kaya pala yung yung Catholic practices nila na pag pinanalangin yung patay, di ba? Kakausapin pa Oo, yun. yun. Purgatory. Yun yung sinasabi. Sa Roman Catholic, purgatory, no? Yung iba namang nagki-claim na grupo ng mga mananampalataya preaching, they preach to cemetery. Hindi, nag-seminar din siya sa mga churches. Ito, yung talata na yan, ang mga ginagamit nila. Kasi sabi sa Pedro, Ano, yung talata, isa pa? Peter? Meron niya kay Peter, meron kay Judas kasi yan eh. So, balikan natin. He descended into Hades. Pag sinabing descended, bumaba. Binabaan niya. No? Yung Hades. So, anong klaseng Hades ang binabaan? Realm of dead. Tama? So, yung Hades,
Di ba sa sa Luke chapter 16, Yung matandang mayaman. verse tsaka 19 to si Lazarus. 31, Lazarus siya. merong mayaman at saka yung si Lazarus. Sabi roon yung mayaman tumingala sa itaas. Di ba? Yung bangin, napataas yung bangin. Elevated si Lazarus, di ba? Nasa baba ang mayaman. Ano, Pastor Joey? Okay ka lang? Hades, ayon sa NIV Compact Bible Dictionary, sabi ng Hades, the place of or state of the dead, as contrasted with the final punishment of the wicked. In Greek mythology, Hades was the god of the land, lower region. Although the word was taken from pagan myths, the concept is from the Old Testament word Sheol. Sheol occurs 65 times in every Old Testament, rendering the King James Version as hell. 31 times the Greek. Parang pinagkukumpara ng Hades tsaka Sheol. The same. Hades and Sheol. Parang the same. Sheol in Old Testament, Hades in New Testament. Testament. Yung di But ba, having a same kanina meaning. yung Sheol Greek, di ba? Ay, Hebrew. Hebrew ang Yung Sheol. Hades naman, Greek. lang Greek, siya. Greek word siya. Greek word. Pero merong dalawang kahulugan pa rin. Oh, may definition kasi. Oo. Parang cemetery of impierno. Oo. Libingan. Sementeryo Libingan. or impyerno. Di ba? Kaya kailangan mag-ingat tayo sa pag-i-interpret. Di ba? Baka mamaya sinabi natin impyerno, yung pala sementeryo sa pupuntahan. Di ba? Kahit si Jacob, meron din siyang ganyan sinabi. Mabuti nang manatili na lang ako sa Sheol. Di ba? Kaysa naman ganito yung naranasan ko sa anak ko. Yung si Joseph. Oh, ibig sabihin kung impyerno yung Sheol na binanggit ni Jacob, pupunta pa siya impyerno. Impyerno pa rin, wala nang Sa bibig niya nang galing yun, ha? Ibig sabihin, mainam nang mapunta na ako sa daigdig ng mga patay. Lugar ng mga patay. Yung lugar ng mga patay. Mamatay na lang sana ako, parang gano'n, di ba? Kaysa naman, lagi ko naalala yung anak ko. Pinakamamahal niya kasi si Joseph, di ba? So, yun po. Okay. Nung sinabi dito, kasi anong purpose ni Lord nung bakit siya bumaba sa Hades? Sa Hades. Anong purpose? What is his purpose? Una, yung purpose niya, para ipakita kay Satanas, talunan siya. No? Pangalawa, yun nga, to spoil principalities and power. No? Pangatlo, to conquer sin and death. At yung pang-apat, to release the captives. righteous death. Di ba? Yung mga espiritu nakakulong doon, inaralan niya. Balikan ko, no? Christ preached to the spirit in prison. Hindi ibig sabihin ebanghelyo dala niya. Hindi evangelism, hindi gospel. Ang pagkakamali na iba nag-interpret, gospel ang dala. Renoclean niya lang. Kaya may pag-asa pa yung mga sa sementeryo o nasa Kaya pala ang impyerno. pananaw ni Pastor ang si Judas ligtas. Parang ganun ba? Tama yung keruso yun. Keruso ang dala niya na aral. At karamihan po ng mga nakakulong doon na espiritu, yung pong mga nabuhay sa panahon ni Noah. Sabi nga dito, Bishop po, break down dito yung Tartarus versus Hell versus Hades. Yung yung Hell talaga, final judgment, punishment yun. Tapos yung pinaliwanag naman dito sa Tartarus, yung ibig sabihin daw po ng ganyan ay parang kulungan talaga, yung maximum security prison inside Hades. So may mga nakakulong. Iba pa pala, kumbaga parang meron pa ritong nakakulong lang. Meron talagang naka-judgment na parang hell. Ganun pinapakita nila. Kasi Kaya may ibang scholar na nag-explain ng tatlong yan eh. Separation ng Hades,
Pwede na Yung ano, different sabi. shade, ano? Tartarus, meron Oo. pang Angina. Gehenna. Gehenna. Gehenna, Tartarus. Bottomless of pit. Tartarus. Yun yung nasa Bible din. Nasa Bible siya lahat. Sa- Yung Lake of Fire, iba pa, magkakaiba po yun. Kakaiba eh. Hindi po Pero isang yung- lugar lang yung yan. hell, yun Isang yung lugar fire. lang yun, pero... Isang lugar, may kanya-kanyang department eh. Yun, yung department. Yung parang katulad din sa ano, sa sabi ng Sa Bilibid, meron siyang... yung nakano simula ngayon, isama na kita sa paraiso. Mm. Yung paradise is the part of heaven din yan daw tawag nila dyan. Oo. Hindi purgatorio yun. Oh, hindi. Purgatorio Hindi. is a part of Purgatorio. hell. part of it. Oo, kasi Oh, unbiblical. Hindi mo lang purgatorio. Hindi, yung Abraham Bosom kasi. Oo. ang ito, Yan. Ayun kasi Abraham's bosom. Oo. Nando si Lazarus. Oo. Mm. Kaya makikita natin. Pero hindi ibig sabihin, yung Abraham's bosom, nasa ilalim ng ano yun, ilalim ng lupa? O ano? Hindi. Yan. Nasa taas. Nasa taas. Nasa taas. Kasi nasa baba Sabi yung ano nung, eh. sabi nung, kasi- tumingala yung Wala yung mayaman eh. Hindi ba? Para ito yung lugar ng Abraham's bosom. Abraham Bosom. Tapos yung mayaman Nasa baba. Nasa baba. Opo. Clisop to. Pero pareho silang Nandun po sa... nasa langit ba ito, yung Abraham's bosom? Kasi yung bangil doon, yun yung nagdi-divide siguro rin ng atmosphere. Kasi sa kanya, nauuaw doon, ang init eh. Pero doon, naaaliw eh. Di ba? Pag sabi ko nasa Abraham's bosom, aaliwin ka doon. Tsaka ang ano pa doon, walang ang kaalam-alam si Lazarus na pinag-uusapan siya. So ibig sabihin, totoo yung sinabi ng Revelation na pagdating mo doon, wala na yung dalamhati, hindi ka na ma-stress. Samantalang si yung matandang mayaman, nakikita niya pa yung family niya. Nagpe-pray siya, nagre-request siya na sana padala doon. So yung feeling na dala-dala niya nung namatay siya, nandun pa rin. May guilt siya, may guilt. Nandun pa rin Kasi lahat. may kapatid pa doon. Si Lazarus wala naman siyang ano doon eh. walang Walang siyang- tormented sa utak. Wala. Na, teka lang, amang Hindi Abraham. nga sumagot eh. Oo, tahimik. O Wala ano? siyang kaalam-alam. Wala siyang O kumbaga sa same lang ang lugar na pinaglagakan nila, pero elevated itong isa. Yes. Oh, yes. Hindi langit, yung paradise. Di ba? So, underground pa rin. Both underground. Di ba? Yung Abraham's bosom at saka yung Hades ng pagdurusa. Nandoon sa Hades ng pagdurusa yung mayaman. Si Lazaro nasa Abraham's bosom. Nag-uusap pa eh. Tumingala ang mayaman. Tumingala. Noong Abraham, di ba? Sabi nga na. Baka po pwede pababain nyo si Lazaro rito. Bababain eh, pinababain. Yung same bangi pataas. Oo. Di ba parang senaryo, elevated ang lugar ni Abraham's bosom. Kasi talagang nasa baba, Bishop eh. Elevated eh. Kasi sabi Oo niya, kahit isaw-saw lang yung daliri, yung patak, o wala namang patak na tumataas eh. Pababa. So, ibig sabihin, elevated talaga. Elevated ang lugar ni ng Abraham's bosom. Iwalay. At yung Abraham's bosom na yon, doon nakalagak yung mga Old Testament saints. Opo. Tama ba? Opo. So, kaya pala possible na na nung panahon na nagpe-pray si Jesus, nagpakita sa kanya si Elijah, kaya yun, ginagamit din ng mga medium yun eh. Mm. Another discussion na naman yun. Kaya nga, di ba? Ito na yung senaryo, no? Sana sa mountain. Mountain. Configurative ba? Transfiguration. Transfigurations. Di ba, binanggit ni Christ, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Anong paraiso tinukoy ni Jesus Christ nung sinabi niya doon sa tulisan? Today you will be with me in paradise. Sana Yun yung Abraham's bosom. Abraham's bosom o langit? Dala niya kagad sa langit. Langit? Ipagsasama kita, sabi niya. Tinanong ko po Eh, sa hindi, ano, sasama kita sa aking kaharian eh. tinanong ko sa ChatGPT, sabi dyan, sabi nila, tinanong sa ano, nakalagay rito, sabi ko kung malapit ba ito sa akin. Sabi niya, malapit pero may malaking pagitan. Yun. Oo, O, ibig sabihin, nasa isang lugar sila, pero merong may pagitan. Oh. Ibig sabihin, nasa underground sila. Tinatawag na great. Tingnan ta. Nasa underground po. Opo.
binabaan eh, kaya nga nasa underground eh. Na hindi Christ. matatawid. Di ba? Walang Descended. Descended. Tama, kasi sabi rito, Binabaan niya ang mga espiritu nakakulong. sabi rito sa Mm. Abraham side, Abraham bosom, Oh, ano yan? indicates blessedness after death, since closeness to the founder of the every nation was closer with the highest. A place of blessedness after death. Yung Abraham side, tama siya, sinabi niya. Oo. Nasa gilid. Abraham May side. paginta na Abraham talaga. Oo. Pero both Hades and Abraham's bosom nasa underworld. Ano yung Kasi parang, kasi di ba po, nung part of namatay si hell. Jesus Christ, Part of- nung Pero pag-asak niya, magkaiba- wala lang magkaiba yung doon, atmosphere. kaya Kaya ba yung ano, kumano ba sa, sa bahay? Parang ganito. Pero malamig dito, sa labas mainit eh. Tapos naka-aircon. Oo. O, di ba? So, parang nasa third floor ito. Nasa third floor. Abraham side. Yung Abraham's bosom. Para lang ha, nilalarawan ko Sa lang. gilid lang. Nasa ground floor naman itong ano, paano yung Hades ng ano? pagdurusa. Ba't tumingala? Pero, nagkakaisa ba tayo? Naniniwala ba tayo na So, both? ibig sabihin po, Nasa underground? Sa bosom ni Abraham, nung hindi pa nagaan si Jesus Christ, na resurrect, yung pumunta sa langit, bumalik sa langit. Lahat po ng mga namatay, nandun si Abraham, sila Moses, Yes. lahat Nandun ng sila. power, Nandun sila sa... Hanggang hindi Tapos pa na. nung makita si Mm. Jesus Christ, sinama niya na yun at empty na ngayon yun. Yun. At yun yung sinasabi ng mga Katoliko na purgatorio. Yun nga, mali naman sila nung purgatorio. Yung mga ligtas talaga ito eh. Naniniwala sila- Kasi dalawang binabaan niya eh. Naniniwala sila na kapag yung Dalawang kaluluwa grupo pumunta eh. doon, Kaya may 40 days silang panalangin. Kaya nga purgatorio from the word na purga eh. Paglilinis. Yung isang grupo, yung mga swail. Hindi nga po, yun ang ibig sabihin. Akala nila, pag napunta yung sa taon namatay sa purgatorio, ipag-pray natin para malinis sila, tapos suntang langit. Kaya nga purgatorio. Tawag dito yung mga nanampalataya sa Diyos eh. Mm. Namuhay sila ng... Yan, sila Enoch, Noah. Kita-kita Tanong pa, bakit si Abraham ginamit? Pero hindi na sila Diba? magkakilala. Si Enoch hindi na nakadiretso siguro sa ano yun. Bosom ni Abraham. Hindi, so- Rekta. Kinuha sabi yun, kinuha ng Diyos eh. Oo. Parang sinabi lang ng Panginoon yun, parang example, no? Kasi ang kausap niya yung mga, audience niya doon, ay ano kayo? Oo, yun nga. So, okay na tayo. Okay ba? Ang Abraham's bosom at saka ang Hades, both saan? Underworld. Ha? Pag sinabing underworld, baka isipin natin na sa ilalim ng lupa. Okay. Okay. Nandiyan dyan eh. Hindi natin ma-identify kung saan nandiyan eh, no? Meron Oo. na. Sa isang professor namin sa Bible School, nag-uukay siya ng ano yun. Tinigil na po kasi may naririnig silang something na ano, na Kaya una muna, yung panghukay nila, sobrang init na lulusaw. So gumawa sila ng microphone na pang heavy duty talaga. Narinig na sumisigaw. Si ano, di ba yung Russian babae? exploration yun eh. Yung nabukay sila ng... Wala na yung sinasabi ko, meron na nangyari yun. Yung babae yung pastora nag-expose sa Yes. YouTube ba? Sa atin ano yun? Sa atin, yung pakayag niya kay Sagrano ba yun? Oh. Hindi, isa pa. Isa pang pastora babae. Meron na rin Baxter. Malumanay magsalita. Pilipino. Yan, pinakita yun yung ano. Hell is real. Ang very first na. Bible na nagsasabi. Tuloy natin ito. Christ descended into Hades. Hades, di ba? Oh. When Christ descended into Hades, nagproklama siya doon. Di ba? Binabaan niya ang mga espiritu nakakulong. Christ preached to the spirit in prison. Pero inulit ko, it is not the gospel. No? It is keruso. Keruso ang sinasabi niya roon. Para bagang binabaan niya, ang tagal-tagal niyong pinangaralan ni Noah sa kanyang kapanahunan. Pero hindi kayo tumalima. Hindi kayo naniwala, hindi kayo nakinig. Kaya dyan kayo sa impyerno. Yan kayo, magdurusa kayo na po Ano panahon. spelling po yung Tagalog ba spell ng Keruso? Tagalog. Keruso. K-E. Greek word pa rin yun eh. K-E-R. Mala Tagalog ng spelling. Keruso. K-E-R-U. Double S-O. Keruso. Keruso ang preaching doon.
Alam na? Kiruso sa Grego ay nangangahulugan ang Panginoon, Master, Lord, may otoridad at So, yung kapangyarihan. Bilang pa kanya na, yung lordship niya talagang sa Lord. Oo. final destination na kayo dyan. Ano siguro, di ba sabi nga, di ba lang, yung malala naririnig natin, yung mga tao sa impyerno, they were begging for another chance. Begging for another chance. Possible, nung bumaba si Christ doon, humihingi ng chance eh. Di ba? Ikaw pwede ko i-share ko na po. Sige po. May isang pangyayari kasi yung sa aking anak na bunso. Grabe yung kanyang pawis na tataka ako bakit parang natutulog siya pero grabe yung pawis niya. Yung po pala na-encounter niya sa kanyang panaginip na pumasok siya sa isang napakaliit na butas na napakainit. At doon naririnig niya na maraming Umiiyak. na parang humihingi ng tulong. Mabuti na lang daw po, kung balik siya sa unang butas, hindi niya na kayang pumasok sa kasunod kasi napakainit na dito. Sobrang init na. At may narinig po siya isang tinig at isang maliit ulit na butas na merong liwanag at doon siya napag-awit. Kasi doon po sa isang butas na papasukin niya sa pasana ng isa, hindi niya na kaya kasi sobrang init na daw, nalalapos na yung kanyang pakiramdam. Kaya pag-isip po niya, sinabi niya talaga sa akin na mama, ito ang impyerno. Oh. Kasi sabi niya, grabe yung, tataka po talaga ako na bakit grabe yung pawis niya na halos sa parang binabangon siya ng ungol. Yung po pala yung encounter niya is andun siya naglalakbay. So, pag iniisip ko nga po, sabi ko sa kanya, you are so blessed kasi pinakita sa inyo ng Panginoon na ganun pala katindi ang pagdadaanan at pupuntahan ng isang tao na wala kay Kristo. Oo, di ba? Kaya nung araw po na yon, sabi ko talaga niya sa akin, is totoo pala na merong impyerno. So sabi niya, kawawa sila mama, ang dami nagsisigawan. Pero hindi mo kayang pumasok sa susunod pa dahil sobrang init dito mama, para ka nang masusunod. Kasi doon pa lang daw po sa una, hindi niya na kaya eh. Mabuti na lang nga daw po, yung sabi niya sa akin ulit niya ulit na may isang init at may isang maliit na butas na napakaliwanag at doon siya ay nakain na palabas. So, ayon sa panaginip, merong isang lugar na napuntahan na sobrang init. Opo. No? Parang department pa rin talaga eh, no? Opo. Pero pagka nakapunta pa sa isang lugar, mas matindi ang init doon. Yes po, yun ang pagkakasabi ko rin. Di ba? Pag napasok pa isang lugar, talagang hindi mo na makakayanan ang init doon. Sabi niya, ang init daw ng pero mas matindi pa sa lahat. Yes, yun ang pagkakasabi. So, ibig sabihin sa lumang tipan, nung hindi pa namamatay ang Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, yung mga tao sa lumang tipan ng mga Kristiyano o mga saints, wala pa sa langit. Wala pa. Nandiyan lang sila sa tinatawag na Abraham's bosom. Nasa kaaliwan. Oo. Parang captive sila daw sa underground na ito. At nung nabuhay na maguli ang ating Panginoon Jesucristo, ipinagsama niya doon sa langit itong mga Old Testament saints na ito. Tama? So ngayon, meron ng kaluluwa sa langit, meron ng mga tao sa langit na nabuhay sa lumang tipan, na napunta na ng langit. Diba? How about sa New Testament? Bagong tipan na. Meron na ba mga Kristiyano na nasa langit? O automatic, kapag ikaw Kristiyano na namatay ka, diretso ka na ng langit. Kasi Diba? Kasi Jesus Christ, yan ang namagin ko. Diretso na, meron na pupunta ng langit. Nung isinama ni Kristo ang mga captives from Abraham's bosom. Tama ba? Kasama bang kinuha ang paradise na ito o Abraham's bosom? O naiwan, tao lang ang ina niya, dinala niya? Tao lang. Tao lang? Tao. Eh di ibig sabihin yung paradise doon, Ano ba yun? empty. Empty. Sa
Ay, bakit mayroong paradise na nakita si Pablo? Naalala ko lang po yung nagturo ko sa akin. Ang sabi ko, empty lang po. Sabi ko, Empty. Opo, empty. So, hindi niya sinama ang paradise doon sa pinaglagakan ng mga Old Testament saints. Parang sama na siya. Kasi sabi niyo, yung huli na ang bagong Christian, ginawa sa lahat ng diretsyo. So, ba't pa i-maintain yung paradise sa bosom kung diretsyo na yung sumunod? Yung mga, Oh, kung kasamang kinuha, no? baka hindi na. Pero, tennis na rin siguro. Mga nakalagyan ng current. Baka hindi na eh. Abandon? Abandon yung Abraham's bosom? Abandon? Baka sinama na. Yun nga yung issue na yun. Gusto ko ano na niya, i-research din nyo kung abandon ba yung Abraham's bosom na pinaglagakan sa kanila o as is yun kasamang... Sabi ko rito, sabi ng ni IAI, maraming naniwala na hindi na ito aktivong lugar ngayon. Abandon na talaga. Opo. Ayon sa kanya. Alam mo, si Ingrid, kung nakapunta na siya doon. So, may Abraham, pinilala si Cristo sa presensya ng Diyos. Kasi sabi si Bishop, Ngayon, direkta sabi na sa sa Efeso, presensya ng Diyos. Ano? sabi sa Efeso, chapter 4. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag Oo. at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Bakit bumaba muna? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya sa mga Kailalim- kailalimang ilaliman. bahagi Oo. ng lupa. At ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ang kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Mapuno na kanyang presensya. Efeso chapter 4, verse 8 ang ganito. So, Hades. He descended into Hades. At yun nga po yung ating pinag-usapan. Ano? Pangatlo, pinag-usapan natin Roman number 9, what happened to Christ after His death? Ang unang nangyari, His Spirit ascended to the Father and He presented His sinless blood, blanco sinless blood, in the heavenly sanctuary. So, yun ang kanyang iwinisik. At pangatlo na tayo, His Spirit ascended back to heaven with the released captives, including the thief on the cross. Dati may magdinakaw. Oo, din binamakuha niya, today you will be with me in paradise. Tipo, paano po? Yes, yung magnanakaw. Thief on the cross. Thief. Yung magnanakaw. Luke chapter 23 verse 43, di ba? And Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. So, ang tinutukoy palang paradise, Abraham's bosom. Di ba? Kaya included siya nung binabaan niya yung Abraham's bosom na ito, inakyat niya na doon sa langit. Sama na siya. Sinama niya Kinuha na. niya pala. Oo, kasama lahat sila mga Old Testament saints, kasama niya. Kasama siya doon. Pati Pati si Lazaro. Kasi hindi Pati pa si siya Lazaro. pupunta sa ano, wala pa siya sa ano, hindi siya pa pinuntahan eh, yung time na yun. Yun nga. Ayaw, sabi nga sa Ephesians 4:8, when He ascended on high, He led captivity captive. Di ba? Pinangunahan niya yung mga nakulong doon. Parang nakakulong sila sa Abraham's bosom, no? Naghahantay sila ng pagsilang ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon. Pumarada sila eh. Oh, di ba? Ipinarada niya. Ipinarada, pinakita kayo sa tarso. Oo. Grabe, no? Okay, number 4. Akala ko, punta pa na ano eh, Mama Sorbetero. Hindi na siguro. Bawal na ito. Ay, nagpapasig si FD. Okay. So, pangapat, He ascended to the Father to present His glorified
body. John 20:17. Ayun. John chapter 20 verse 17. Ito na sinabi niyo, Bishop, yung nakaraan na Yun yung nga, pagbalik ni Jesus, hindi na second coming. Kasi bakit na siya eh. Oo, di ba? Tira yan. Sige. Talaga. Na-misinterpret nila yun yung second coming. Chapter 20 verse 17. Nga, para maging klaro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan, Yeah. sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila na akit ako sa aking Ama at iyong Ama, ang aking Diyos at inyong Diyos. Oh, ito muna yung senaryo, di ba? Sino yung kausap niya? Si Mary. Amen. Di ba? Sabi niya, Jesus said to her, "Stop clinging to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and your Father and my God and your God." Di ba? 2017. So, ibig sabihin, ano implikasyon nito? Ayaw niya muna magpahawak magpahipo, di ba? Oh. Akit muna ako. Kasi pagdating kay So, Thomas, nagpahawak siya eh. Tapos yung sumunod na senaryo, kausap niya na yung mga disciples, Pahawak siya. di ba? Wala pa nga si Tomas nung una, absent pa eh. Absent. Di ba? Kaya, Sa pagpipilitan. Hindi, nagkasya ka na lang. kaya mahirap yung absent eh, no? Nag-reminis lang. Ano naman nangyari kayo? Nakaroon sa kanya, kismis na. Kaya, nakibalita na lang siya, ano nangyari. Apostle din yun eh. O, yun. So, sumunod na senaryo, nagpahipo na siya. Di ba? O, nakadaupang palad na siya. Ang ibig sabihin, yung sinabi niya na ito, kailangan aakyat muna ako. Sino makiat siya? Di ba? So, yung Buti hindi naging makulit si, Mary. Oo. Kasi yung... Stop Hindi, clinging kasi to me, yung no? ano eh, sabi nga ng Ang sabi niya, touch me not eh. Sabi nga eh, no? Nung Hindi, ibang at saka pag narinig naman, eto tignan niyo, kahit anong kulit natin. Pag narinig mo yung tinig ng Diyos, natitame ka. Bakit? Words pa lang powerful eh. Kaya, every time na marinig ng tao yung word ni Lord, talagang natitame tayo kahit anong kulit mo. Kasi powerful words yun eh. Hindi mo pwedeng ano yun. o di sumunod na senaryo, umakyat na siya sa langit. Yes. Nagpakita na siya, pinresent niya na yung glorified body niya kay God the Father. So, sumunod na senaryo, Sabi naman anghel. di ba? Kausap niya na yung mga disciple. Di ba? Tapos sumunod, nung una, absent si Tomas. Binalita. Ibig sabihin, Ayaw ko maniwala, sabi nga Ako no. siya nagpakita na siya sa mga alagad. Nakaakyat na siya sa Nakakakyat na, sinabi niya eh. Kasi nagpahinga Kailangan kasi. ko muna gawin ko muna ito. Ito muna dapat kong gawin. Akit muna ako. So para klarado, ano yan eh. So yung pala yung scenario na yun. Oo. Yan ang eksena. So ibig sabihin, mali ang terminology ng second coming. Hanggang ngayon second coming ang sinasabi natin eh. Anong gagawin natin? Muli makabalik na. The coming of our Lord Jesus Christ, not the second coming. Ngayon, kung ano naman, mas panatag ka, third coming. For safe. Hindi, gusto ko lang maging safe eh. Kagaya nito, maraming Christian. Oo. Yung mga eschatology, mga teaching ng ano, Second coming. second coming eh. Kagaya po namin, kagaya Bishop. Kasi yun ang natanong eh. Oo, yun ang narinig natin. Kinamulatan natin si second coming. Puro second coming. Ang coming soon kasi talagang parating na. Basta coming, the coming, no problem with that. Pero wag pa yung termino na second Hindi coming. pa ako naakat sa langit. Hindi. So ibig sabihin, ang second coming, nung nag-ano siya, yung umakyat na siya, di ba? Present na Oh, first coming niya, nagkatawan tao siya. Tao siya eh. Yung second coming yan. Second coming ito, makiat siya. Present niya yung katawan niya kay God the Father. Sumunod na senaryo, nagpakita na siya sa kanya mga disciples. Una, yun nga, wala si Tomas. Sumunod, andyan na si Tomas. Oh, nagpahipo na siya. Nakadaupang palad niya na. Oh. Ibig ba sabihin So ang
Akmang termino pala dyan sa ano. Yun. Coming. The coming. The coming. The coming of our Lord Jesus Christ. Pag nilagyan na lang ka ng number, hindi siya gagamit. Patunayan ko sa inyo. Matthew 24 na ginagamit natin. Igagawa natin mga minutes. Ano sabi ng Matthew 24? From verse 1 hanggang verse 3. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya Ah. nang lumapit ang mga alagad at tinuro sa kanyang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusali niyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Noon si Jesus ay nasa bundok ng Olivo habang siya'y nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagpalito at ng katapusan ng mundo? Diretso po. Nila, okay na. Verse 3. Verse 2. English version, sabi rito. As he was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. May tatlong tanong yung kanya mga disipulo. Sigun sa kanya sinabi sa verse 1 at sa verse 2. Diba? Sa senaryo ng verse 1 at verse 2. Ito ang unang tanong. When will these things happen? Ano kaya tinutukoy doon? Yung pagkawasak ng templo. Di ba? Sabi, nakikita niyo ba yung napakagarang gusali na yan? Sinasabi ko sa inyo, wala diyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Di ba? Kailan mangyayari yun? Kailan nangyari yun? Nangyari yun sa panahon ng 70 AD. 70 AD. Oh. Yung destruction ng Jerusalem. Ang bilis na rin. Destruction ng Jerusalem. Nangyari sa Nangyari na yun. nangyari. Hindi sa panahon natin yun. Kaya, Kaya ang daming sablay sa interpretation. yung interpretation eh. Di ba? Nangyari na yun. Nangyari na yun. Tapos na yun. Tapos na po yun. Oh, yung sumunod na tanong. And what will be the sign of your coming? Tingnan yung tanong ha. What will be the sign of your coming? Hindi sinasabi ng mga disciples, what will be the sign of your second coming? Di ba? Di ba pa? Ito yung mga nagtuturo na end time. Second coming, second coming. Tuturo pa naman. Samantala sila mismo alam nila eh. Alam nila ang subject eh. Alam nila ang subject. What will be the sign of your coming? Kasi yung una nakagawin. Paano ito makokorek na yun? Ayun nga, kaya nga narito tayo eh. Kaya tayo nag-aaral eh. Pastors. Kasi pagka hindi natin inano yan, kinurek yan, yung virus kakalat. Tuloy-tuloy yan. Ang makokorek yung pastora, pag dinaanan nyo sa preacher o sa pag-preach nyo, may silent sa notes about this second coming na sinasabi nyo. Actually, Ito naman. generation natin mga pastor ngayon, apektado tayo ng mga Ng mga naunang interpreter eh. Talagang Oo. whether we like it or not, i-correct mo talaga. Talagang kailangan magkaroon ng reform talaga. Kamulatan yan, ang daming i-correct talaga. Kaya, Talaga habang nag-aaral ka. problema pa, pag kinurek mo yung mga matatanda. Yun, tama, sinabi yan ang mo. problema. Kaya, yan ang Salamat sa Lalo na pag iba-iba ang ano. Pag kinukorek mo talaga yung ang daming Ay, sobrang oo. daming error ng teaching sa church. Sasabihin, nagmamarunong ka. Kahit lahat ng church, halos lahat eh. Ang dami kang mga ginagamit na term na hindi naman talaga dapat gamitin eh. Napaka-unbiblical eh. Kaya pag nag-aral ka talaga ng hermeneutics, ang dami mong makikitang problem. Mananakit ulo mo. Sa sama loob mo, hindi mo pasisikmurang magturo uli ng ganun. Ay, Talagang oo nga. whether you like it or Magiging not, maingat ka naman. ganun ka na lang or papaguhin mo. Kasi magiging ano kayo, matatakot ka. Yes. Magkakaroon ka ng godly fear na, Baka sabihin yan, ikaw yung nagtuturo ng mali. Kaya, nagtatawid niya eh. Mali yan, di ganyan. Ngayon, ito naman kasi ganito. Halimbawa, senior pastor nyo. Okay, Yun, ang na, problema, senior ito, pastor. senior pastor nyo, naringgan ninyo ng ganyan. Wag nyo na direktang itutuwid na ano, lalo sa public. Pastor, o kaya, bishop, nag-aaral ako sa Andrew. mali yung interpretation ninyo na ano, second coming. Wag niyo i-correct ng in public.
Private. Kaya pag-pray niya na muna. Di ba? Kahit sabi ng pastor, medyo balikan nga natin yung scriptures kung ano po ba talaga. Parang ganito po kasi yung nakikita ko dito. Yun, Medyo okay. slight lang. Saka yung mga Ano leader yun? din sa church na Aggressive. matatanda na. Oo. Na sumabay na sa Kasi- edad ng church na ano. Ako. Hindi naman lahat ng tatay perfect eh. Nagkakamali din. Yes. Pero along the way, kaya alam niyo, mapalad tayo. Alam niyo bakit? Kasi ang mga Hudyo ngayon, hindi pa rin naniniwala na ang Messiah dumating na. Pero tayo naniniwala. Diba? John 5:39 salamat eh. sa Panginoon. O di ba yan? Malinaw. Saka nami-mention po natin yung nasa era na tayo ng AI. Ito tips lang po. Nag-ano po ako ng AI kasi sa online. Retrain kami ng AI. Tips lang po sa paggamit ng AI para sigurado, nagkakamali kasi yan sila ChatGPT. Mga error ng mga binibigay yan. Kaya turuan ko lang kayo ng secret sauce ng tamang prompting. Pag humingi kayo ng prompting, sabihin nyo, as much as possible, huwag kang kukuha sa Calvinism, huwag kang kukuha dito, make it balance. Balance palagi. Huwag kang kukuha ng mga bias na teachings from other religion, direkta from the Bible. Depende Kasi ka alam sa- niya, magaling na hermeneutician si AI. Sa prompt Kaya lang pag magkapa- kumuha lang tayo na ang prompt natin ay sobrang generic, bibigyan niya tayo ng generic answer. So, ang problem natin, matuturo tayo with generic answer. Error pa rin yun. Pero kung halimbawa, papalabasin mo siya, isa kang hermeneutician, magaling at balanced na theologian, eto. So, mag-ano kayo ng chat nyo. So, yun. Yeah. Bibigyan Pag kita nagtatanong ka ng- nga sa kanya Tama. Isa sumasagot yan, hirap naman ang tanong mo. Ang pag ginagamit niya ng mga AI, please give me what is the meaning of this according to the The word of biblical God. text. Oh, to the Ibibigay niya biblical talaga text. solid na solid. Yun, Pero oo. pag magkugulat ka, magtatanong ka lang, iba. in general lang, kukuha yan general sa lang. kukuha sila sa wallet, kukuha sila. Hindi niya ba nakikita? Pag nagra-run siya, di ba may number siya gumaganon? Ibig sabihin nililikom niya lahat ng tao. Nag-ano siya, oo. Nagre-research kung din siya. nakuha niya. Mga mali. Ang dami sa di ba dati, ang laking tulong ng Google, ng AI. Kasi dati nag-google tayo. Pero aminin natin talaga kumuha tayo ng source sa Google. Pero nakukuha natin, minsan hindi na natin nasasiyahan, ay galing pala sa ano to. Oo. Sa Adventist pala pinanggalingan ng kinukuha natin. Ito pala, galing pala sa kay Joseph Smith pala. Oo. Ito pala. Oo. Ang Lalo daming makuha- source lalo makuha Pero mo sa sige, pag Mormons. tama yung prompt mo sa kanya, mabibigyan kanya ng correct na. Kaya pag nagtanong ka sa kanya, in a biblical perspective. Yan, huwag niyo kakalimutan yan. Oo. Direkta ka na, sabihin mo, Yun. direkta ka na, huwag ka na kuha ng Pero- ibang source. Punta ka na sa Bible, kung anong halimbawa yung ginagamit nila ngayon. Yan ang ganyan pala. Give me the meaning of this verse according to the truth of the word of God. Ilagay mo, ako, napaka-solid ang ibibigay ko sa'yo. No bias, no Oo. religious bias. Talagang stand in the word. Kapag nagkamali ka dyan, nyari ka dyan. Pero nag-founded ka pa rin talaga ng salita. So, ibig sabihin Nagbabalat ka pa. Binabalance sa Panginoon. Okay, Nararamdaman Tyron. mo na yan kasi may spirito tayo ng Diyos. He ascended to the Father to present His glorified body. Palima, He physically rose from the dead with other saints of old. John 20:17, Matthew 27, 51 to 53. So He became the first fruits of them that sleep. No? Kita mo, no? Parang ang tagal din nila nakatulog pala, doon sa no? First fruit. 27, 51 to 53 ng Matthew. Rose talaga. Matthew 27. Yes. 27, 51. To 53. Biglang nahati ang templo. Biglang nahati ang tabi ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Niyanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Oh, di ba? Tulog sila, no? Lumabas sila ng libingan at Mm. nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at doon marami ang nakakita sa kanila. Verse 53. Opo. And coming out of the tombs after His resurrection, they entered the holy city and appeared to many. Ang pagkaalam Siya yung nila. first fruit, ano? Ang Yung pagkaalam nabuhay. nila dito, pag hindi maayos yung pagkaka-internet mo, yung nabuhay uli. Sumama uli sa mga tao, hindi po.
Sinabi mo ulit, di ba? Kasama na sa ano. Nagkatawang tao ulit. Oo, may ganun ba, Bishop, no? Oo. Yung pagkabuhay ng Panginoon, nung nga nabuhay yung Oh, kaya lahat ng tao na namatay sa lumang tipan. Di ba? Kaya hindi. Oo. Nabuhay at pumunta nga sa sinasabi niya. Kaya may turo ng reincarnation. Oo. Totoo. Kasi nga, pag, yung depende sa grupo ng pananampalataya sa interpretasyon nila. So, yan po yung 5 bagay. What happened to Christ after His death? No? Una, His Spirit ascended to the Father and He presented His sinless blood in the heavenly sanctuary. Pangalawa, He descended into Hades, conquered Satan, spoiled principalities and power, conquered sin and death, and released the captives, the righteous dead. No? Not the sinful. Yan, no? Righteous Yeah, dead. the righteous dead. So ibig pala sabihin, Bishop, dito talaga, nung panahon ng Old Testament, nakatingin ang sa righteousness. Oo. Yun ang no? Kay Abraham, din dahil sa Mga righteous, mga Righteous talaga. Mga man of faith. Wala ka talaga kasi. Kaya si Abraham binilang na matuwid dahil sa pananampalataya. Oo. So ang palad natin ngayon kasi meron tayong imputed righteousness. No? Yun nga. Through our Lord Jesus Christ. Mahirap din sabihin righteousness. Talagang kailangan mo ikabit mo yung imputed righteousness. Tsaka So, doon, wala naman tama. talaga tayo nun. Kasi, di ba si Abraham, di ba siya yung father of faith. Pero lahat ng mga men and women of faith doon, yung kanilang pananampalataya, merong patunay, no, ng kanilang mga gawa. May action sila, faith in action. Di ba? Si Abel, ano action niya? Palad ng mga tao to. Di ba? Yung kakayanan nila yun, samantalang tayo. Si Moses, matindi si Moses iniwan niya yung Egypto Alang-alang sa kanyang, di ba, yung pananampalatayang meron siya, iniwan niya yung karangyaan ng Egypto. Prinsipe siya doon. Walang grace to Talagang purely Di ba? righteousness talaga Yun nga Si Abel, naghain, nag-alay ng the best. Di ba? Hindi katulad ni Cain, nag-alay ng lang. Hindi ka tanggap-tanggap, hindi tinanggap ka ni Lot. So ito po yung mga naging kaganapan. Okay? Sabi nga notice that some of those who had died in faith got a personal tour of the Holy Land from Jesus Himself. Amen? Amen. So, letter A. Christ's resurrection body was physical in nature. Amen? Ibang klase yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Ano kaibahan ng pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya? Diba kapag nabuhay na maguli ang mga mananampalataya, anong katawan magkakaroon sila? Yung lumang katawan, hindi na yun. Hindi na yun. Sabi ng 1 Corinthians 15, di ba? Yung lumang yung buto na nalaglag pagtubo, iba na ang katawan. Yan pa, Bishop, yung glorified body niya, nakarinig ako sa mga seminar na puntahan ko, magiging Adonis daw ako, gano'n. Papalitan, nakakapag kasi nga, transform ka raw. Transform no? Another error. Pero ang sinasabi nun, basta glorified body na Yun na yung glorified body. Yun na yung. Pero ang tanong, ang discussion talaga, yung ba talaga gustong sabihin yung physical appearance ba talaga natin? Or yung talagang, yung corruptible body na? Ano pa rin makalaman pa rin Yung itsura Yung namatay, di ba yung namatay, corruptible yun? Yung mabubuhay, incorruptible na yun. Yeah, to compare, kasi iba yung katawan ng mga Kristiyano na bubuhayin na maguli. Tama ba? Kasi yung katawan lupa niya na namatay, magbubulok na yun Tama? Kakainin na ng lupa yun Bibigyan na lang ng panibagong katawan, glorified body. Unlike to our Lord Jesus Christ, same body yun. Yung inilibing,
Yun ang nabuhay. Walang naiwan sa sementeryo, walang naiwan sa Pwede libigan. natin. Bishop, naalala mo, diskusyonan pa kami nila Di ba? ni Miller eh. Oh, yeah, tingnan wala si Miller ngayon eh, di ba? Pinagtalunan namin yung nakarambon yun. Bishop, no? Hindi, ibang katawan yung ano, iba. Ay, sila na may naiwan. Ay, doon naiintindihan naman sa dulo. Oh, Ayos. yun nga eh. So, Christ's resurrection body was physical in nature. It was not a spirit or ghost. Diba? Hindi siya multo. Bakit? Kasi nga, it could be touched. Physically, nahipo. Diba? John chapter 20, verse 24 to 29. No? Ngunit si Thomas sa pinarong ng hambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang lumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Thomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahawakan ng butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Makalipas ang ilang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ng mga alagad at kasama nila si Thomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Thomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. At huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinasabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? O mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita? Yun. Mas mapalad yung naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Naniwala ka ba dahil nakita mo, may pruweba ka eh, no? Choose to believe. Kung sa to believe ka eh, no? Ilang taon silang nag-ministry kasama, may doubt pa rin. Punong-puno ng pagdududa eh, no? So, ibig sabihin, visible yung katawan niya. Nahihipo. Di ba? Parang ganun. Oo. Aside from that, it could receive food. Kumain. Eh kung ghost yan, kung di ba? Kung spirit yan, kakain pa ba yun? Bishop, ano yung sagot sa it could be? It could be touch. Pangalawa, it could receive food. Letter B. Christ's resurrection body was different from his pre-resurrection body. Ano kaibahan? Yung kanya resurrected body sa pre-resurrection body. Different yung blanco. What are the difference? Bakit? Kayo nga po magbigay ng inyong pananaw. Bakit kakaiba? Yung katawan niya na na nalibing o namatay doon sa katawan pa rin na nabuhay. What are the difference? Yung una, Sige. walang, di ba, kayong lino. Yung una. Binabalot sa kayong lino. Hindi siya tinatawag na yung balsamo. Tapos, nung nagbuhay siya muli, kaya magbuko akong hawakan, akit mo na punta sa bababa. Ibig sabihin, yung glorified body, ibang klase yung katawan na yun sa una. Katawan. Oo nga. Pangalawa na, yung, nagkaroon siya ng holiness sa katawan, kaya hindi pwede lipuin. Ibig sabihin, mas mabanal na itong pangalawang katawan na. Mas banal. Mas banal na. Yung pangalawa. Oh, yung pinakabanal na talaga. So hindi ba banal yung una? Hindi pwede lipuin. Nag-resurrect na. So yun yung nakita mo, mas banal itong pangalawa kaysa sa una. Hindi naman, banal yung una. Kaso, Oh, mas nabuhay hindi kasi, siya. Nabuhay siyang uli. Ibig sabihin, hindi siya pwede lipuin. May kapangyarihan. hindi, nagpahipo na rin siya later on eh. Oh, nagpahipo kasi Oo. nga, yung glorified body niya, Hmm. talagang yung masalo na. Diyos na talaga, Diyos na, hindi na talaga tao. Oh. Sige, thank you, Pastor Joey. What are the difference between Christ's resurrected body, no, to compare with Christ's Glorified body na po
pero katawan niya yung nabuhay na is, Hindi na nasisi. kumbaga, hindi na nakikilala minsan, di ba? Minsan may part na hindi siya nakilala. Tapos nakakapasok ko siya basta-basta sa loob ng bahay, kahit na sarado na. Bigla siya nagpapakita sa mga alagad niya. So pwedeng visible, pwedeng invisible yung kanyang yung kanyang Dati- yung kanyang resurrected Dati- body. Dito matagos eh. Ako, Sasaktan, pero ngayon hindi na. Oh. Nandun na yung pagiging... Ayun, kasama naman talaga yun. Oh, sige. Para sa akin, yung nakita ko na naman, point of view lang naman. Kasi nagagawa niya na rin before yun eh. Oo nga, kasi just din siya nun eh. di There's ba? no difference eh. Walang difference talaga. Tingin ko lang dyan, kailangan niya lang gawin yun because it's the will of the Father talaga. Tingin ko kailangan lang mangyari. Yun lang explanation para hindi magkamali. Kailangan niya lang gawin yun. Yung dating katawan, hindi tumatagos. Yung bagong katawan, tumatagos na. Yung dating katawan mortal. Actually, marami siyang ginawa siguro na hindi naman recorded in the Bible eh. Nasulat naman. More than that eh. Nakalagay naman sa dyan. Hindi Ang dami naman na ginawa. Yung lumang yung dating katawan niya, Mortal. mortal namamatay. Kasi Itong Immortal na. immortal. Yung dating katawan mahina, ngayon malulhat. Dating nasasaktan, ngayon hindi na. Oh. Limitado pero supernatural ability na siya. So, yun yung mga ano, no? Ang alam sabi ko dyan, limitado siya noon. Limitado Tapos yung na muli na buhay siya, ngayon, hindi siya hindi na, limitado. supernatural na. Bilang tao, no? Kasi bilang tao, nauhaw siya, napagod siya, natulog siya, kumain Pero siya. Bishop, di ba, kumain pa rin siya eh. Oo, kumain pa rin din. Kumain pa rin kain tayo. Kumain pa. Pero pwede Hindi natin nakakapagtaka eh, sagutin no? yung dating napapagod ngayon, hindi na. Pwede na natin sagutin yun na hindi na siya napapagod. Tingin ko lang talaga, kailangan niya lang gawin yun. Mahirap kasi mag-explain ng sobra-sobra. Hindi, yung tanong lang kasi sinasagot natin. Ang tanong kasi ni Bishop, ano yung pagkakaiba ng katawang hindi pa siya nabuhay at sa katawang muli nabuhay. Kaya nag-come up tayo sa ganung... At sinabi naman niya sa atin namang pananaw. Mortal at immortal yun. Oo. Okay, sige, tuloy natin ito. Ito, Christ's resurrection body was different from His pre-resurrection body. Una, it could simply appear in the room. Tama nga, kanina. John chapter 20, verse 19. Then, the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." Pero hindi naman sumagot. Hindi naman kumatok, ano? Hindi naman sumagot na. Kumatok ba siya ron? Hindi, diretso. Hindi naman Pagbo sa pader, no? Napalain ako ng ano sa yung Di ba yung sinabi nyo, sabihin nyo, Pero sabihin nyo, sa pagkakawa, di ba? Kasi sa tubig. So, Di ba, yun ang point ko. tayo dati. sumunod, it could vanish out of sight. Vanish out Victory. of sight. Luke 24:31. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. Biglang, parang naging invisible siya, no? Nawala sa kanila. Wala, no? Another one, it looked different than his pre-resurrection body. So, same katawan eh. Same na katawan niya na buhay na maguli. Pero, bakit hindi nila makilala? Hindi nila nakilala ng mga Kasi tao si niya. Mary Magdalene nga eh, Oo, hindi ito nga nga eh, niya kilala, no? di ba, umiiyak siya. Sabi niya, oy, Mamang Nakaharap Hardinero. mo eh. Buti hindi Mamang Kala niya, Sambidero ano eh, sinabi Polterere. Sa Polterere. Mamang Hardinero, baka nakita mo yung labi ng Oo, aking Panginoon. Kung saan niyo nilagay, ituro mo, kukunin ko na lang, akin na lang. Di ba sabi niya, sabi ng Panginoon, Mary. Oo nga eh. Nandun pa lang siya na, Nagulanta. doon pa lang luminaw yung Panginoon niya. Kaya in our darkness talaga, pag narinig mo tinigil, Kasi igaga siya na hinahanap niya yung ano eh. So sabi ro, now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. di ba? Hindi Hindi niya nakita. Hindi niya na ano.
Kasi di ba kapag ka familiar yung tao sa iyo, tayo pa lang alam mo na siya. Pero magdadalawang tingin ka. Pati ikaw ba yung pre? Pugi ka! Lalo na pag nagpa-Dr. Robby Cabello. Ay, na! Dumarating pa lang, alam mo na eh, no? May kilala. Kung sino yung... Kaya nga, Bishop, mahirap talaga nagpapa rito. Kasi bawal talaga yan. Grabe ka makilala. May isang babae, Kristyano. Namatay siya. Tapos pagkamatay, pumunta siya sa harapan ng Panginoon. Sabi niya ng babae, bigyan mo ko pagkakataon na ako ay iyong ano. Sabi niya, sige, ayusin mo ang buhay mo. Opo. O, di bumaba ulit siya. Pagbaba niyang ganun, sa pamumuhay niya, yumaman siya. Yun. Nagpaganda ng buhok, nagpa-straight, nagpa-puti. Ibig sabihin nagpa-forma ng katawan mukha, nabago na. Oo. Eh sabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay mamamatay sa saktong buhay na binigay ko sa iyo. Ang ganda na niya. Iba na itsura niya. Pagtawid niya na sa gasa. Patay! Pumunta ngayon sa langit. Kaya Panginoon, akala ko ba sabi mo, sa hustong edad ko ako mamamatay. Sa'yo na sino ka ba? Kasi nabagal. Kasi nabagal. Yung tao sa ilong, hindi mo Nagparahin daw. Ganun ang tapagan. Sino ka ba? Kaya huwag tayo magkapalit baka mamaya hindi ka na makilala ni Lord dyan. Kaya ang lesson, makontento ka sa itsura mo. Ito pa, yung mga alagad. Sabi lang, but when the morning had now come, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Disciples niya na yun, ha? Nakasama niya, 3 years yan. May inner disciples. At saka Bishop, yung Emmaus, yung dalawang naglakad yun. Hindi rin nila kilala si Jesus, di ba? Yung nag-break, yun. Panginoon Jesus to, ha? Sama na si Buddha. Pwede mo yung binibigay niya. Okay, so in Mark chapter 16, verse 12 to 13, after that he appeared in another form to 2 of them as they walked and went into the country. And they went and told it to the rest. But they did not believe them either. Pangatlo, letter C, Christ's resurrection body was heavenly, glorious, and immortal. That is, it can never die again. Immortal na yung kanyang katawan. Pero naging immortal, yung same body na nabuhay, naging immortal. Grabe yung iba nga no? Tayo, iba yung katawan natin na ito, balik sa lupa ito. Diba? Pero pag nabuhay na maguli tayo, naniniwala ba kayo na ibang, di ba? Glory. Kasi nilarawan naman ng 1 Corinthians 15, no? Iba yung katawang lupa, iba yung katawang panlangit, o katawang lupa. Ito, balik sa lupa. Sinabi naman yung klaro sa atin yun. Pero kay Christ, no? Iba, no? So, ibig sabihin, wala talagang dugo na nananalaytay na galing kay Maria sa katawan ni Kristo. Totoo. Pero pinasisinungalingan ng di ba? Immaculate conception. Pinag-usapan din natin Oo, di ba? Yung mga Pero tinatamaan yung mga argumento natin na nakaraang buwan. Okay, yun na. Romans 6:9 to 10. Sabi nga, now if we died with Christ, yun ang maganda niyan, we believe that we shall also live with Him. No? Kaya kung mamatay ka na meron kang Kristo, di ba? Eh paano kung mamatay ka na wala kang Kristo? Kristo para lang. Paano kung si Kristong ng sabungan na nasa iyo? Yun lang. We believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over Him. Hindi na siya mamatay, no? For the death that He died to sin once for all. But the life that He lives to God. Amen? In Philippians 3:20 to 21,
For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body. Oh, no? Siya pala yung transformer, no? Na-transform niya that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Amen? Pang-anim, He returned to earth to prepare His disciples for His permanent departure. Ayan. Babalik. Alam natin, pinaniwala tayo, babalik talaga siya. Letter B, Christ appeared to His followers, offering many infallible proofs of His resurrection. Proofs. Mga patunay. Katunayan, ano? Kaya nga nagpakita siya ng ano no? Di ba? 40 days nagpakita siya sa mga disciples. Iba yun. Oo. Di ba? Bakit kaya nagpakita siya ng 40 days? Another 40 days? Diyan ba yan kinuha? 40 Kasi, Ah, 3 taon niyang inaralan. Di ba? 3 years in the making, di ba? Pero may pasyam pa eh, no? Pasyam. Sa tusa yata. Kaya, ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, di ba karamihan sila, sa kanila parang bagsak, ano? Failed sila no? Inuusig eh. Failed sila Kaya yung another 40 days, ito yung yung tinatawag na panibagong pagtuturo sa kanila. I-strengthen yung by the proof, no? Patunay na Tunay. yun nga, yung dininay nila, yung tinakwil nila, yung hindi siya tumayo sa pananampalataya talaga Di ba? So, pinatunayan niya na yung Kristo na nakasama nila na buhay na maguli. Mahalaga kasi yung doktrina ng resurrection, ng pagkabuhay na maguli. Bakit hindi natutunan ni Felix Sagun Manalo na si Kristo ay Diyos? Bakit kaya? No? Nino? Ni Felix Sagun Manalo na si Ay. Kristo ay Diyos. Hindi niya napatunayan na si Kristo ay Diyos. No? Biblia ang binasa niya. Pareho naman Biblia. Bakit tinuro pa yung tao? Kasi nasa nakalagay na sa isip niya siya. Yan ang, kaya nga Sabi niya, pag tinuro ko pa ito, maaagawan ako ng posisyon. So malaking yun, malaking factor no? Hindi, kasi ICGSS kasi yung type eh. Oh. Kaya may problema talaga. Pag nilihis mo. May kasi siya personal na claim. Mm-mm. Siya yung yung, di ba, yung Pag may personal na Sugo gente ka tapos sa malayong silang. ICGSS ka pang magturo. Kaya yung muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, Iba yun. ipinakita roon na walang ibang gumawa nun, kundi siya lang. Kasi maraming mga leaders po kasi noong panahon nila, di ba yung sinabi nila, ay, pabayaan nyo na yan kasi pag nawala rin Kung sa leader Diyos nila, yan, hindi na matutuloy yan. Di ba Kung sa sabi Diyos siya nila, mananatili yan, di ba? yun, prinob ni Jesus lahat yun mga mga questions and thoughts nila na nakita nila na eto yung tunay. Kahit sino, kahit sila Buddha, hindi na sila nabuhay na magmuli. Yung mga Diyos ng India, mabuti sila pero namatay sila, hindi na sila nabuhay na katulad nito. Prinob niya na ako. Eto. Kaya lahat ng mga religion, talagang doon pa lang. Tsaka matindi kasi yung persecution yun eh. Isang persecution na babagsak yung faith mo sa kanya kasi parang ilan lang naman yung nakakita sa kanya nung yung unang salvo eh. Di ba yung mga apostol lang? Apostol. Siyempre, sinasabi ng mga pinapalabas sa Roman na, kinuha lang, tinago yung katawan niya para palabasin na ganito. Ninakaw, sabi ninakaw nila eh. yan. So, yun ang Pero lumabas problem. yun. Tapos, etong mga nandito sa baba ng dinidisciple nila, matindi na yung doubt nila eh. Talaga nasi-shake na yung faith eh. Oo. Kaya siguro Kaya nga di ba nagtatago nga sila? Saan Para sila sa- natagpuan ng Panginoon? Nagtatago Kasi sila, magkakasama sila. na-red flag na sila nung time na yon. Ang red flag sa kanila, ba't yung nagbabalita kayo ng fake na Oo, yung Panginoon nyo, nabuhay uli? Eh wala nga. Ang pakiramdam nila, sila nasusunod na papatayin. Kaya nga pagpasok ni Jesus, ang sinabi niya, kapayapaan yung sa inyo. Kaya tindi ng pressure nun, no? Kaya Oo. talagang in-affirm lang din ni Lord. Okay, Oo. tayo alive. In-strengthen niya talaga yung mga disciple. So, matindi talaga ang resurrection. Dinulot sa buhay natin.
nagkaroon tayo ng Diba, after pag-asa. that, nung umakit siya, talaga empowered talaga sila. Kasi Inabangan nila yung promise ng Panginoon. nagpakita sa upper room 120, di ba? Yung umakit na si Jesus sa langit, 500 naman. Nandun na. Kaya yung 500 na yun dun talaga nag-spread na he is alive. Kaya nga eh. Yung crucifixion niya nagbunga. Kaya nga kung magkakaroon ka ng ganito kalulupit ng member sa church na kahit 500 lang, Solid yan. they will turn the world upside down. Eh, 500 yan, tignan mo, hanggang tayo narating yan. Critical po yung teaching, yung doctrine ng resurrection. Sa atin parang ano lang, parang minor. Pero sa kanilang kapanahunan, when you proclaim that Christ is risen, From the dead. Yari ka. pupugutan ka ng ulo. Grabe. Oo. Di ba sabi nga ng Romans 10:9-10, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that He is risen from the dead, you will be saved. Romans. 10:9-10. Di ba? Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon ng iyong buhay, no? Confessing with your mouth. Nabuhay. Meron Jesus akong Christ is libro ng ano eh, yung lahat ng mga pinatay. Martyrs. No, puro martir sila eh. Martir talaga. Masyadong Ayon sa history, si Peter, pabaliktad eh. Pabaliktad. Di ba? Yung krus niya, ulo na sa baba. So, pati mga bishop, sinulog ng buhay. Oh, tapos may Polycarp. sinibat, nilagari, Grabe. hinapakita. kaya yun yung risky. Risky talaga yun. Akala natin magaang lang, madali lang Kaya yun. mabigat yung pinagdaanan ng mga Mga first century Christian Kaya ano eh, foundation talaga sila ng belief. Kaya tayo, nako, hindi pa nga Kaya tayo. ang problema ng mga ano. Kaya yung yung sinabi ni James na if you lack wisdom, ask the Lord, na ang dali-dali natin ikukot yung context. Yung time na yung wisdom na yun, yung panahon nila yun. Na, yung history niya, nagsasabi di ba? sila. So sabi yun, basta-basta na kapatid, ask wisdom, yung nag-exam, hindi nakapag-review, ask wisdom sa Panginoon. Hindi nila alam yung pinagdaanan Yung ng word na context yun, na- in-encourage ni Kung James. kaya ko talaga, yun yung totoo. So, ito, He appeared to Mary Magdalene, nasa Marcos 16:9. He appeared to women in Matthew 28, verse 9. He appeared to Peter, 1 Corinthians 15:5. He appeared to 2 disciples in Luke 24:15-31. He appeared to 10 apostles without Thomas, John 20:19-24. He appeared to the 11 with Thomas in John chapter 20, verse 26 hanggang 28. He appeared to 7 disciples who were fishing in John 21. Breakfast na. He appeared to 11 apostles, chapter 28 ng Matthew. He appeared to 500 people in 1 Corinthians 15:6. He appeared to James in 1 Corinthians 15:7. He appeared to the 11 apostles, Acts chapter 1, verse 2-9. To prove, no? Yung Jesus na nakasama nila, yung Jesus Christ na nakasama nila, hindi na natiling patay, nabuhay. No? Kaya nga, ang ganda ng celebration ng pagkabuhay na maguli. No? Kung naintindihan lang ng mga ano yan. Maintindihan lang nila. Di ba? Kaya yung pagdating ng ano, No. talagang gumuho yung gumuho yung puso nila eh. Ganyan, ganyan. Proof kasi Kaya na nga talaga eh. tayo, may ano tayo eh. Kaya pala doon sa sport complex, Jesus is risen tayo. Jesus is alive. Di ba? Maganda yung naging flow. Di ba? Yung Mapakit tuloy ako sa interplan. So, kaya napakapalad natin ang pundador ng ating pananampalataya na ipinanganak, namatay, muling nabuhay. Yes. No? Si Manalo, Pinanganak. namatay, nanatiling patay. Si Muhammad, namatay, Pinanganak, namatay. nanatiling patay. Lahat yan puro nanatiling patay. Confucius, Only one. no? Only Jesus. Christ. No? Na namatay, muling nabuhay, di ba? So, kaya nasa tamang pananampalataya tayo. Kaya walang dahilan para hindi natin siya ipagsabi.
Amen. At saka bishop tayong mga pastor, sometimes, amen tayo ngayon. Pero pag nasa reality tayo, sometimes tayo yung unang bumibigay. Huwag natin kalimutan po ito. Dito po lalakas yung faith natin. Kahit may mga sitwasyon tayong medyo mahirap, medyo parang tila ba pakiramdam natin walang pag-asa. But still, don't forget that Jesus is alive. So, isa yun sa kanyang pagpapakita sa kanyang mga disciples ng 40 araw, 40 days. Number 1, to prepare His followers for His departure. Akit na talaga siya. Di ba? Christ prepared His followers Wala kami dyan, bishop. for His departure. Wala kayo? Wala. Sana nila. Letter C? Ito pa meron. Kala ko yung may puntos pa rin. Letter C. Christ, Christ prepared His followers for His departure. recurrent. Di ba? Number 1, He breathed the Holy Spirit Yan, binigay na. into the apostles. Breathed. Basa po, John 20, verse 19 to 22. Nineteen, 20, 19. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nakakatipon, nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Diba? Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Lahat sumayo rin. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Okay. Iba pala bishop yung feeling na yung nakita nila si Jesus sa cross, umiiyak sila eh. Di ba? Hinagpis sila eh. Pero yung nakita nila si Jesus, may sugat pa rin eh. Di ba? Pinako nga yun. Pero iba na. Iba na yung tingin. O may nangyari, may pagbabago. Ang galing ni Lord mag-orchestrate ng ng history. Oo. Kasi nga siguro kung wala yung mga sugatan, parang fake yan. Parang iba na to Parang iba na to. Ikaw ba yan? Pero Oo nga, orchestrate niya. Ang galing niyang talagang perfect orchestrator talaga si Lord talaga ng history. Sobra. 21, sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paano sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito pala yung Oh, kita nyo Peace be with you. Kaya nga. And also with you. And also, So, Breathed. di ba? Nakasara, no? Pero bigla siyang tumayo sa harapan nila, no? Opo. In the midst of them. Sabi niya, peace be with you. At sabi ng verse 22, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Di ba? O, kita nyo merong unang Ginagamit ko sa mga pagbaba, peace be with you. di ba? Ng Holy Spirit. Sabi niya, He breathed to them, to the disciples. 11 disciples. Wala si Judas, di ba? 11. Christ breathed on them. And after that, receive the Holy Spirit. So what are the difference Dun sa sa Acts? Yun, di ba? Chapter 2. yung Hindi kasi pag sinabi kasi breath, it talks Oh. about life. No? So baka yung time na yon, yung hininga na yon, binigyan sila ng gana, ng buhay. Kasi mga lumo sila eh. Tapos yung pagdating nun, empowering naman sila yung sa Holy Spirit. Oo. So, ano kaibahan ng receive ng Holy Spirit dito sa Acts chapter 2? Ay, ito. Kasi sinabi ng Panginoon dito, 1:8 tanggapin niyo siya. ang Espiritu So, Santo. Acts 1:8, di ba? 1:8 ang pangako, pero nangyari sa 2, di ba? Chapter 2. Oo, sa chapter 2 na nangyari yun eh. Ito yung siyang nakita ko. Oo. Kung sabi ng Panginoon dito, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Oo. Nung that time, Acts chapter 2, I baptize you Oo. from the power on high, the Holy Spirit. Bumaba. Mm. Eh, ito tanggapin eh. Actually, Okay. nakaharap si Jesus Christ yung sinabi tanggapin yung breath of life ng Power. Holy Spirit. Pagdating ng Acts chapter 2, receive the Holy Spirit. The Holy Spirit. I baptize you Okay. from the power. Ano? Hindi, So, sabi kasi na sabi ni Jesus,
hintayin ninyo ang pagbaba ng... Huwag kayo Acts aalis sa 1:8. Jerusalem. Acts 1:8, oo. Hintayin ninyo ang pagbaba ng Espiritu Santo. Pero during the time dito sa Hebrew Oo. Right. Sabi niya, And then, doon sa chapter 2, nakita nila, may bumabang, hilang apoy na bumababa Sa ulo, kanila. sa ulo nila. mm, Yun, in the day of Pentecost. Diba yung... Para sa akin, Bishop, yun nga yung nasabi ko. At the time kasi nga, yung mga disciple, nanlulumok talaga. So yung kasi pag sinabing breath, life yan. Life giver kasi si Lord eh. So, kumbaga pinalakas yung sarili nila. Binuhay, parang ganun, binuhay ulit kasi breath is a life. Katulad dun sa yung hiningahan sa nostril, tapos nagkabuhay. So parang ganun din yung hininga ng buhay. Tapos kaya magkaiba yung sa kabila kasi nga yung empowerment to do yung yung gawain ng Diyos. Kasi tignan nyo yung binigay niya yun. pero same spirit. Yung dito sa Acts, sa Holy Spirit, John chapter 20, same spirit. magiging oneness kayo. Hindi. Kasi pag sinabing spirit, Hindi, di ba yung tayo, Analyze natin. same spirit yung tinangga. Ang tao kasi, di ba, body, soul, and spirit, o di ba? Yung spirit din activated eh. Tama. Kasi kung bakit sinabi kong ganun, kasi sa Acts, yung brinet sila ni Lord ni Jesus ng Holy Spirit, yung Espiritu Santo na kay Jesus pa rin. Kasi kumbaga may convoy siya papuntang langit eh. Yung dumating sa langit, sa kasinand yun eh. Kaya napunta naman ngayon sa atin, yung Holy Spirit. To empower us. So, para sa akin, parang ganun. Dito pa lang nila natanggap ang Holy Spirit. Kaya tanggapin niyo siya. Dito pa lang. During that time na si Kristo kasama nila, wala silang Holy Spirit. Kasi kasama na si Jesus eh. Ibig Kasi sabihin, kasama si Jesus. hindi pa nila... Yung mismo ang kasama na Kaya ba sila? Hindi, yung Espiritu kasi na kay Christ yan, yung binautismo, di ba sabi ni John the Baptist, nakita ko ang Espiritu ng Diyos bumaba sa Kanya. Yung pagbaba sa Kanya, hindi na umalis sa Kanya, nasa Kanya yun. Kaya nga, sabi niya nga sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Ama, binibigay ko sa iyo. Hindi naman talaga siya kayang patayin ng mga Hudyo eh, kahit anong saksak mo doon. Life yan eh. So, ang ibig sabihin, he gave his life talaga. Oo, talaga binigay. Binigay niya. Dahil hindi naman natin talaga kayang patayin ng Kristo eh. Buhay yan eh. Nabuhay na maguli na siya rito, chapter 20, di ba? Opo. Tapos hiningahan niya. After Christ's breath, no? Doon sa kanya mga disciples, sabi niya, receive the Holy Spirit. Di ba? So ito yung ibig sabihin, yung pangako sa John chapter di ba? Nanalangin ang Panginoon. Pag akyat ko, bababa sa inyong Holy Spirit. Di ba? So dito, before yung kanyang departure, inihinga niya na o Bagay, umakit na siya ng bisip. Oo, di ba? Di ba? Unang akyat, di ba? So, naibigay. Magsata siya eh. Kaya nga, pag... Parang yung sa mga apostles binigay, parang personal niyang binigay yung Special. special na, oo. personal yun na ibinigay Kasi, sa kanyang mga alagad. alagad niya lang ang binigay niya Yung rito. sa gawa naman po, parang parang Lahat, sa lahat na yun, oo. Kasama sila. Kasama pa rin. Kasama rin sila. Kasama. Ang ibig sabihin, dalawa sila nakatanggap ng Holy Spirit. Parang double Power. Parang power. Dito. Empowerment kasi yun. So yung pangalawa, baptism of the Holy Spirit ang tinanggap nila. They were all baptized by the Holy Spirit sa Acts chapter 2 na pinangako sa Acts 1:8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, same Spirit pero magkaiba ng Pagdating ng Acts chapter 2, baptism of the Holy Spirit, ang tinanggap nilang lahat. Parang initial. Special. Yung Special. binigay doon sa gawa, parang rin sa ministry nila. He breathed, no? Pangalawa, He commissioned them
past tense ha, commissioned them for the work of building the church and extending the kingdom. Oh, kita mo nagsimula na sa kanya yung kingdom living, kingdom provider. Di ba? Extended the kingdom. Kasi meron, di ba, sabi ni Lord sa kanila, ganito kayo manalangin. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Di ba? Kaya through that church, mag-e-extend ang kingdom ng Lord. Amen? And that is our duty. Hanggang ngayon, Kingdom ni Lord. trabaho natin yan. Kingdom builder. Yun. Kaya dapat may kingdom provider. Sa May 23 po. Sa mandato siya sa mga Kristiyano nung una pa lang. 23, meron tayo. Acts 1:2, basa nga. Hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay. So, he commissioned or commanded them in Acts 1:1 hanggang 3. Number 1, to preach the gospel in all the world and to every creature. Preach the gospel. Pangalawa, be witness to him from Jerusalem to the ends of the earth. Witnesses. Yan. Acts 1:8, Pangatlo, bring deliverance and healing. Yan ang commission natin. Make disciples of all nations. Matthew 28:18. Baptize those who respond. Tend to them as a shepherd. Tend to them as a shepherd. And number 3, he instructed them to wait for the empowering of the Holy Spirit. Yung isa po, Bishop. Ha? Yung isa po. Sunod ng to tend them. Yung Teach them Teach them. the whole counsel of God. Oo. Teach them. Tapos yung pang number 3. Number 3, he instructed them to wait for the empowering of the Holy Spirit. Empowering. Instructed them to Empower. Empowering. To empower them. Letter D, Christ physically ascended into heaven as a forerunner to us who believe. Physically ascended. Umakyat sa langit. Siya yung pinaka-forerunner. Kaya tayo mga mananampalataya, kung saan siya magpunta, doon tayo papunta. Diba? Kung saan siya. Oo. Okay. Number 1, Christ has been exalted by God. Yan. Exalted by God. Sabi nga ng Acts 5:30 to 31, the God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. No. Him God exalted to His right hand. Sabi ng iba, wala raw right hand. Exalted to His right hand. Only one throne. Di ba? Yung mga oneness, di ba? Diba? Ganun eh. Sabi dito, God exalted Him. Saan siya? Nasa kanan. Di ba? Number 2, Christ sat down at the right hand of God. Meron palang right hand eh. Ephesians 1:20,
Colossians 3:1. Sabi ng Colossians 3:1, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Ito yung... Kasi may nabasa ako pinipilit nila sa isa lang daw throne. Ang nakakandong. Kandungan. Kandungan. Eh, bakit ito? Nasa right hand di ba? Si Kristo ay nasa kanang bahagi. Kanang bahagi. Okay, number 3. Christ was placed as the head of all things to the church. The head of all things to the church. Kaya yung subject ng church, yung ecclesia, ang ganda ng plano ng Diyos sa iglesia, sa church. Sabi rin ng Ephesians 1:22-23, and He put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church. Di ba? Which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So, inilagay niya raw po sa kanyang paanan, no? Lahat ng bagay, no? Siya yung ulo ng lahat ng mga bagay. At ito ipinagkatiwala sa iglesia. Hindi sa iglesia ni Kristo. Church, ecclesia. Pag nabanggit ko sa iglesia, Ibig sabihin yung mga tao na sumasampalataya sa Panginoon. Number 4, Christ was crowned with glory and honor. Hebrew 2:9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, might taste death for everyone. In 1 Peter